Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, araw po ng Martes, ngayon po ay November 19. Ayan, ang biyaya nawa ng ating buhay na Diyos, ang kanyang pagpapala, ang sumaating lahat sa inyo po ng mga taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaralan ay continuation po ng series natin about the family. At ang ating pong topic ngayon ay pinamagatang the marriage covenant or the covenant of marriage. Naniniwala po ako mga kapatid sa kahalagahan ng relasyon ng mag-asawa. Naniniwala po tayo na if the family is the foundation for society, then marriage is the foundation for the family. Amen po ba? Ang pagsang-ayon po natin sa katotohanan ito ay malaking maitutulong sa pang-unawa natin sa sanctity ng marriage covenant. If the family is the foundation for society and the family is the smallest unit of the community, then marriage is the foundation of that family. As the marriage goes, so goes the family. At kapag ang pamilya ay wasak, ay alam po natin ang resulta nito. Wasak na komunidad at wasak na mundo, wasak din na iglesia. So atin pong titingnan sa biblical principle o ang biblical principle about marriage. Hindi po ito ang unang beses na tinalakay ko ito sa Tinig ng Pag-asa. Marami na po kayong mapapakinggan sa YouTube channel natin in regards to this topic. Pero paulit-ulit po na atin itong tinatalakay dahil napakahalaga ito. At kung ano yung mahalaga sa puso ng Panginoon, mahalaga ito na ating laging pinapaalalahanan at laging pinag-aaralan. So let us go again to the definition. Kung mga sanay po kayo dito sa Tinig ng Pag-asa, bawat topic na ating dinidiscuss, sinisimulan lagi natin sa definition nito. So what is marriage? Sabi nga mga kapatid, ito po muna ang gusto kong ipaalala sa atin pala before we go to the definition. The best thing daw that the parents can do for their children is to have a God-pleasing marriage relationship. Iniisip natin kung ano yung mga bagay na pwede nating ibigay sa ating mga anak. Ano yung mga bagay na pwede nating iwanang pamana para sa ating mga anak. Pero alam niyo po ba, ang pinaka-the best daw na pwedeng ibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak ay ang alayan sila ng isang makadiyos na pagsasamang mag-asawa. So that is the best thing that the parents can do and can give to their children. So again, let us go. What is marriage? So, ang sabi po, marriage is like, ito po yung definition ng mundo, at ito yung sinasabi ng iba when it comes to marriage. So, before we dive on the definition or the biblical definition, tingnan muna natin kung ano ang sinasabi ng mundo o ng mga tao in regards sa marriage. Sabi nila ng iba, marriage is like a prayer. Bakit daw? Because no one ever perfects it. There is always room for improvement. Kapag daw ang prayer ay rhetorical o yung paulit-ulit, nawawalan dito ng sustansya. Kaya nga daw po ang prayer ay, ano tawag doon? May variation, nag-iiba-iba. Kasi ang idinudulog naman natin sa Panginoon, hindi naman paulit-ulit. Kaya nga ang Biblia, pinagbawalan tayo na ng mga dalangin paulit-ulit eh. Yung rhetorical, no po? Hindi po yun ang encouragement sa prayer. So dapat po spontaneously galing sa puso natin, kung ano yung laman ng puso, yun ang sinasabi natin sa Diyos. Kung ano yung gusto natin, parang nakikipag-usap yung bata sa kanyang tatay. So, ganun po ang ating pangunawa sa prayer. Hindi monotonous. Hindi po siya isang bagay lang na ritual na kailangan gawin. Ganun din daw ang pag-aasawa. Hindi ito isang rhetorical thing o ritual na kailangan lang iraos, kundi ito ay isang ongoing improvement. Sa relationship daw, it is an ongoing improvement. Yan ang definition dapat ng marriage. It is like a prayer. There is always room for improvement. Second, it is like a savings account. You can only get out of it what you put into it.
So parang savings account, kung ano yung ibinigay mo, yun lang ang pwede mong bawiin. Parang deposito, kung ano yung dineposit mo, yun lang ang pwede mong withdrawin. So ganun din sa pagsasama. Nagdeposito ka ng pag-ibig, you will withdraw love, pag-ibig. Pag nag-deposit ka ng honesty, you will also harvest honesty. Pag nag-deposit ka ng loyalty, no, faithfulness, commitment, aanihin mo rin ito. Kasi yun ang itinanim mo. Pero subukan mo mag-deposito ng galit, ng selos, ng poot. Hirapan na itong upuan ko, nababa na. So, ganun din ang iyong mamanahin. Kung ano, tawag doon, yun din ang iyong i-withdraw. Kung ano yung binigay mo, yun lang din ang i-withdrawin mo. Sabi ng iba, para daw itong paddling a canoe. Nakaranas na ba kayong canoeing, o yung mag-paddle, magsagwan ng canoe? Hindi pa ako nakaranas nun no? Pero sabi nila, mukha lang itong madali sa una, pero pag sinubukan mo, hindi. Ganon din daw po ang pag-asawa. It's like paddling a canoe. It looks easy until you try it. Sabi ng iba, para daw itong horseradish o yung labanos. Ano po? Ito pong horseradish, ito yung ginagawang yung sausawan ng sushi, yung maanghang. Ano po? Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Pero yung horseradish, men praise it with tears in their eyes. Bakit? Kasi nakakaiyak ito ano po? Wasabi, no? Yung wasabi. Yung wasabi po, yung original wasabi ay galing sa wasabi. Pero yung mga nabebenta po ngayon, di na po yung original wasabi. Yun po ay horseradish na ginaskas lang. Pag kinain mo yun, sakit sa ilong, hindi po ba? So, ganun din daw ang pagsasama. Pupurihin mo ito, pero minsan, may pagluha habang ito ay pinupuri mo. Para din daw itong classic British car. Yung mga British car, yung mga sports car, it takes constant care and regular maintenance. Ganun din daw ang pag-aasawa. Kailangan ng constant care and maintenance. Para din daw itong credit card or credit buying. You commit first and you pay it later. No? Pag ikaw ay nag-swipe, imposibleng makalagpas ka dyan at makaligtas ka dyan kung hindi mo yan binabayaran. Or else, you will pay compound interest. Kaya kailangan, nag-commit ka on swiping your card, then you need to also be committed on paying it later. Ganun din daw ang pag-aasawa. Para daw retirement account, it can only be enjoyed saan? Pagtanda na. If you have put in the regular lifelong deposits. Iyan daw pong marriage ay parang retirement benefits Deposit ka ng deposit ngayon, habang nagde-deposit ka, you will enjoy it later. Pero pag wala kang dineposit ngayon, wala kang aanihin later on. Tama? Yung mga walang retirement account. So, wala tayong aasahan kasi wala tayong retirement benefits. Pag hindi ka nag-deposit ngayon, parang SSS yan. Sa Pilipinas, optional lang SSS, yung Social Security System. Pag hindi ka naghulog, wala kang magiging benefits sa iyong pagtanda. So, ganun din daw ang pag-aasawa. If you want your marriage to last and to enjoy the marriage later on in old age, dapat ngayon pala nag-i-invest ka dyan. So, ganun daw ang marriage. Ano pa? Para daw fine silver service. Yung silver daw po, it will tarnish if not regularly polished. Kahit daw po yung silver, ubod ng ganda po niyan pag pasensya na po kayo, itong upuan ko nababa Ayan. Ano ba nangyari dito? Ayan. So, yun daw pong silver, kailangan constant polishing. Po? Maganda yung silver, kahit po yung sing-sing na silver lang May value kapag makintab pag makinis. Pero pag pinabayaan, ay napangit din po yan. Nawawala yung kanyang ningning. Ganon din daw ang pagsasamang mag-asawa. Para din daw itong vending machine. It takes personal change to get something special out of it. Parang vending machine, kapag wala kang inihulog, wala kang tatanggapin pabalik. Para din daw itong wine or cheese. It's get better with age or it turns to vinegar and molds depending on how it is cared for. Yan daw alak, habang tumatagal sumasarap. Pero pag hindi ka marunong mag-alaga ng alak, para din daw yung suka, paasim ng paasim. O kaya yung cheese, habang tumatagal sumasarap, pero pwede na ang cheese ay amagin kung hindi ka marunong mag-handle nito. So, yan po ang definition ng marriage ayon sa
iba't ibang pananaw, iba-ibang kuro-kuro ayon sa maraming mga tao. Pero let us look at the scripture. Ano ba ang kahulugan ng marriage sa Biblia? So marriage is the coming together of a man and a woman for the purpose of establishing a new home for the fulfillment of God's eternal purpose. Mga minamahal na mga kapatid, may talata po tayo dyan, Genesis chapter 2:24. Ito po ang definition ng Biblia tungkol sa pag-aasawa. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined together with his wife, and they shall become one flesh. If you are going to define marriage in accordance to what the scripture is saying, ito po'y joining together of a man and a woman. That is the first requirement. Not a man between a man or a woman and a woman. Sinabi ng Biblia, ang pag-aasawa ay para lang sa babae at sa lalaki. Hindi pwede ang lalaki sa aso o anumang hayop. Kasi ngayon pinapakasalan na kahit aso. Pinapakasalan kahit na po sasakyan. May mga taong attached and married to their works, to their job, to their business. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ikakasal lang ang lalaki sa isang babae. At anong purpose? For convenient ba? Hahanap ka ba ng afam para lang ikay makarating ng Amerika? Hahanap ka ba ng asawa para maging permanent resident sa isang bansa? Hahanap ka ba ng asawa for the purpose of convenience? No. Ang sabi ng Biblia, for the purpose of establishing a new home. At yun po ba ay anong layunin? Para po ba magkaroon lang ng anak? Kasi alam natin na ang ultimate goal ng pag-aasawa ay magkaroon ng anak para maging pamilya. Na yun po ang tawag di po ba? Magiging pamilya kapag yung mag-asawa nagkaroon na ng anak. Pero hindi po lahat ng mag-asawa ay binibiyayaan ng anak. Kaya hindi po yun ang ultimate fulfillment ng marriage. Sinabi po ng talata, the ultimate purpose or the ultimate fulfillment of marriage is for God's enjoyment, for the glory of God, for God's eternal purpose. They shall become one flesh, and that is for God's glory. The man and a woman will join together. The husband or the man will leave his father and mother, and he will join to his wife, and they shall become one flesh. Yan po yung definition ng marriage. Pinakasimpleng pagpapaliwanag. So, may proseso pong sinusunod ang Genesis 2:24. Tingnan natin yung process. Sabi nga po, this process involves 1, a leaving of father and mother. Lilisan ang lalaki sa kanyang mga magulang. This is the process. At napakalungkot mga kapatid, meron ka ng anak, katakot-takot na anak mo, doon ka pa rin nakasuksok sa bahay ng nanay at tatay mo. Hindi po ito ideal. Hindi po ito ang disenyo. Sinabi po ng Biblia, yung lalaki aalis sa pundyo ng kanyang nanay at ng kanyang tatay. At sasama siya sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. So, anong ibig sabihin ba nito? Ito po ba'y abandonment? Leaving father and mother has nothing to do with severing relationship. Hindi po nangangahulugan na you will cut your relationship to your parents. Hindi rin naman po ito nangangahulugan ng paglipat lang ng distansya para lumayo sa kanila. So ano pong ibig sabihin nitong leaving of the father and the mother? Leaving father and mother involves making this new marriage relationship the priority relationship of one's life. Yun po ang ibig sabihin yan. Literally, ang ibig sabihin yan, ng paglisan sa iyong mga magulang ay ang pagbuo ng isang prioridad na relasyon. So meaning, your priority right now when it comes to your responsibility is to your new found home. Amen mga kapatid? Bagamat hindi po natin ipinagbabawal ang mga suportang finansyal sa mga mahal sa buhay, suportang finansyal, emosyonal, or whatever support that you can give, pwede naman po yun, kabilaan.
Hindi binabawalang sumuporta ang lalaki, ang babae sa kanilang mga magulang or mga kapatid pa or extended family pa. Pero bago yung mga suportang yon, kanila muna. Amen? Most of the problems of marriage today, problems of the couple today, yung bagay na yon napakasimple pero hindi nila mapagkasunduan. Mga minamahal ng mga kapatid, huwag kang gigiya, huwag kang poporma sa pag-aasawa kung sa tingin mo hindi mo kayang isakripisyo ang pangangailangan ng pamilya mo. Kung talagang iyan ang priority mo, ang pagtulong sa pamilya mo, huwag kang magtatangkang mag-asawa. Or else, sisirain mo lang yung pamilyang bubuuin mo. Hindi yun mabubuo. Sapagkat part yun, no? Ng marital relationship, iiwanan mo na yan. Anumang responsibilidad meron dyan, anumang merong bagay na gusto mong gawin dyan, you have to live. Or else, hindi nyo pagkakasunduan yan. Kaya nga, ito yung batas eh. Huwag mong subukan. Huwag kang manliligaw hanggat nakatali ka sa relasyon na yon. Doon ka muna. Ngayon, kung napagdesisyonan mo, medyo kaya mo nang kumawang doon, kaya mo nang iwanan yon, then mag-asawa ka. Or else, there will be two competing relationship, two competing responsibilities. Darating yung panahon, masisira ulo mo. Hindi mo kayang i-handle yan. Kaya, ako po personally, kami mag-asawa, bago kami gumayak sa pag-aasawa, alam na namin yung aming priority. Our priorities will be the family that we are going to build. Ngayon, ang tanong, Pastor Well, ang damot mo pala. Hindi ka man lang tumulong sa mga magulang mo, sa mga magulang ng misis mo. Yun ang akala ninyo. Yun lang po akala ninyo. So we have our way of helping them, but they are no longer the priority. Nakuha niyo po mga kapatid. Anumang mga bagay na meron ka dati, bagamat mahal mo ang mga ito, connected ka sa mga ito, hindi dapat putulin ito, pero hindi na po sila ang prioridad. Okay lang po ako, yung mga kapatid ko, hindi ko na makausap ng madalas. Okay lang po yung mga kapatid ko, sa laman, hindi ko na madalas makita. Kasi sila na lang meron ako eh, wala na akong magulang eh. Pero, sisiguraduhin ko na ang ipinagkatiwala sa aking relasyon, ang pinagkatiwala sa aking pamilya, ang pinagkatiwala sa aking asawa at mga anak, sila ang prioridad sa komunikasyon, sa support, at sa lahat ng katungkulan ko bilang ama at asawa. Yun po ang ibig sabihin yan. At hanggat hindi yan naiintindihan ng lalaki, nasa ilalim siya ng pundyo ng kanyang nanay, lahat ng kanyang pagpapasya ay nasa desisyon ng kanyang mga magulang, pinakawalang kwentang klase ng relationship at marriage ang bagay na yan. Kaya mga kapatid, imagine niyo kung gaano ka chaotic. Ikaw lalaki, nakatira ka sa bahay ng nanay mo, andun yung asawa mo, andun yung mga anak mo. Imagine mo gaano kagulo. Kung sinasabi nyo, wala kaming gulo, ayos ang buhay namin, lokohin nyo, lelong nyo. Hindi yun mangyayari, lalo sa kulturang Filipino. Naandun yung pakikialam ng mga biyenan, pakikialam ng mga sister and brother-in-laws, lahat ng yan ay magiging sakit ng ulo ninyo. Kaya tama ang Biblia, hindi ito nagkakamali, lilisan kayo, aalis kayo. Kaya po natutuwa ako kasi mga anak ko, simula naman pagkabata, alam nila ito. Hanggat nandito kayo sa bahay, you will enjoy everything here. Pwede nyo iluto kung ano gusto nyo iluto. Hindi nyo kailangan magpaalam kung ano gusto nyo kainin. Basta nandyan, atin yan, you can do whatever you want. Pero, ibang usapan na, kapag pumorma na kayo ng mag-asawa, you have to live. At yun po ay nangyari sa amin, yung panganay ko po, bago po sila mag-asawa, bumili na po sila ng bahay, pagkakasal na pagkakasal, lumipat po sila. After the marriage, the following day, yung anak ko naghakot at lumipat na sila ng bahay. Kasi itong prinsipyong ito po ay nais naming i-apply sa buhay ng aming sambahayan upang yung mga anak ko naman, ganun din ang gawin nila sa aming mga apo. Amen? So, ano pa ho?
This process involved cleaving of one to the other. Ayan. So, yun pa yung involved dyan. Ano po? Cleaving to one another means this new relationship is based on a lifelong commitment. The commitment of each other will be to each other. Ano po? Yun na po yung pinaka, prioridad na commitment ng mag-asawa. Cleaving together. They are no longer two, but they will be one. Cleaving to one another means that this new relationship is based on an understanding that the commitment level will be tested. Pipilitin po na yung cleaving na yan ay sirain. Pipilitin po na yan ay paghiwalayin. Sino po yung mga minsan ay gumagawa pa ng paraan para paghiwalayin yan? Minsan nga mga in-laws Minsan nga yung mga tao kabilaan ng relasyon. Sila pa yung gumagawa ng dahilan sa pagmamarites, sa paninira, para mawasak yan. Kaya importante na yung dalawa ay may commitment na anuman ang mangyari, kahit sino magsalita, kahit sino magmarites, kahit sinong gustong magwasak, we will cleave together. That will be the commitment level. Ano po? Kaya nga sabi sa kasal? For better, for worse. For richer, for poorer. In sickness, and in health. So, di po ba? Kahit sa masakit na sitwasyon, kahit sa masakit na wala na, kulang na resources, ang prioridad pa rin ay ang cleaving together. At letter C, cleaving to one another means that we are committing ourselves to one marriage partner for life. Whatever happens, for life. Not unless the problems is too great, like immorality, o kung ano man, homosexuality, or deception, pwedeng i-dissolve ang marriage. Like for instance, bakla naman pala yung lalaki, dinaya yung babae. Wala, dapat i-dissolve yun. O kaya, tomboy pala yung babae, lesbian pala. So yun po yung may deception sa marriage. Pwede kang madaya, pwedeng i-dissolve. At pwedeng i-divorce. Yung mga pastor nagsasabing walang divorce, hindi lang ho naiintindihan kung ano. Kaya po ubod ng hirap sa Pilipinas, usong-uso kaliwaan, usong-uso ang mga kabit, usong-uso ang ubod ng gulong pamilya. Kasi hanggang ngayon ang Pilipinas, hindi pa rin pinapahintulutan ng divorce. Pinagmamalaki ninyo na kayo na lang ang walang divorce, pero kayo na lang yung hindi nakakaintindi ng biblical principle ng divorce. Pinapahintulutan ng divorce, bunga ng pangangalunya. Kawawa yung babae, wala ka namang kinalaman. Yung lalaking asawa mo, ubod ng hilig sa babae. Kabit dito, kabit doon. Pero ikaw hindi ka makakalas doon sa relasyon na yon dahil doon sa sinasabing marriage. Nakuha niyo po? Natalakay ko na yan. And that is my stand. Not my stand, but the biblical stand. Yung pastor na nagsasabing, di, wala dapat divorce, dapat ganito. Wala na lang kayong magawa kasi yung batas ng Pilipinas talaga ay walang divorce. Pero it is high time para yung mga wala namang kasalanan na Anyway, natalakay ko na po yung maraming pagkakataon. And if you would like to know more about the subject of marriage and remarry, meron po niyan sa Tinig ng Pag-asa YouTube account. Pasyalan nyo na lang po. I don't have more time to discuss that today. So marriage is a lifelong partnership. Listen to this. Marriage is a lifelong partnership built on a commitment to meet each other's needs, but ultimately the purpose is to fulfill God's glory, to fulfill God's purpose for our lives together. Amen? So that is the definition of marriage. We will now go to the covenant of marriage. Marriage is a covenant. Alam niyo po ba yun? Pag pinag-usapan kasi yung salitang covenant, ang lagi nating naiisip lang ay ang Diyos. Because God is a God of covenant. So marriage is a covenant. Malakay chapter 2, 14 to 16. Ano sabi diyan? You cry out, why has the Lord abandoned us? I'll tell you why. Because the Lord witnessed the vows you and your wife made to each other on your wedding day when you were young.
But you have been disloyal to her, though she reminded your faithful companion, the wife of your marriage vows. Didn't the Lord make you one with your wife? In body and spirit, you are His. And what does He want? Godly children from your union. So guard yourself, remain loyal to the wife of your youth, for I hate divorce, says the Lord, the God of Israel. It is a cruel as putting on a victim's blood-stained coat, says the Lord Almighty. So guard yourself, always remain loyal to your wife. Sa likod po nung salitang I hate divorce ay ang katotohanan na talaga namang galit ang Diyos sa paghihiwalay. Hindi yun plano ng Diyos. Pero alam natin ang human depravity, ang conditions of the heart of human, na ang tao ay may tendency na maging promiscuous sa kanyang relationship. Yung iwanan yung kanyang original na loyalty. Kaya nga dito ang tanong bakit ba tayo inabandonan ng Diyos? Ang tanong po kay Malakaya ito, why has the Lord abandoned us? Ang reason is, ano po ibig sabihin yung tanong na why the Lord abandoned us? Sa ibang termino yan, why did the Lord divorce us? You know that God hate divorce. You know that God hate divorce. Ayaw ng Diyos ng paghihiwalay. Pero bakit dito nakipaghiwalay ang Diyos sa tao? Alam niyo po ang dahilan? Because of disloyalty. Dahil sa katigasan ng ulo. Dahil sa hindi pagsunod. At kung ang Diyos iniwanan ng tao sa katigasan ng kanyang ulo, ganun din po pwedeng i-dissolve ang marriage kapag ang issue ay disloyalty or kawalan ng loyalty sa bonded relationship. Kaya nga dito ang paalala, so guard yourself, always remain loyal to your wife. Ano sabi diyan? I tell you why I abandoned you. I will tell you why I divorced you. Because the Lord witnessed the vows you and your wife made to each other. Diyan po kinumpara ng Diyos Kinumpara ng Diyos yung kanyang galit at pag-iwan sa tao sa ginagawa ng lalaki sa kanyang asawang babae and vice versa. Kung kayo, yung inyong mga sinumpaan na magsasama habang buhay sa hirap at ginhawa, for better or for worse, sa richer and poorer, sa health, sa sickness and health, hindi nyo magawa. Inabandonan ninyo ang inyong mga asawa. In the same manner, I will abandon you. So it is a covenant. And God is not a covenant breaker. Sino ang covenant breaker? Parating ang tao. Parating ang tao ang sumisira ng covenant na yan. Proverbs chapter 2, 16-18. Wisdom will save you from the immoral woman, from the flattery of adulterous woman. She has abandoned her husband and ignores the covenant she made before God. Entering her house leads to death. It is the road to hell. Look at this. Ang binabanggit po ng Proverbs ay ang immoral na babae. Yung babaeng kahit kanino pumapatol. At ano daw ang paglalarawan sa babaeng ito? Ito yung nang iiwan ng kanyang asawa at inignore yung kanyang covenant sa kanyang asawa, paglabag ito sa Diyos. At ang kung sino may papatol sa babaeng ganito ay parang dumaan sa daan papuntang impyerno. Ano makapagliligtas sa iyo? Ang sabi, wisdom will save you from this immoral woman. Hindi po dapat kasi talaga nawawasak yung covenant relationship na yan. Amen? Now, what is a covenant? A covenant is a formal, solemn, and binding agreement or contract
usually under seal between two or more parties. Yan po ang ibig sabihin ng covenant. The word covenant in Hebrew actually comes from the word meaning bond or fetter, ugnayan, pagtatali, pagbuhol, and it literally means to bind two people together, the two become one, na hindi pwedeng hindi masasaktan kayong pareho kapag kayo'y pinaghiwalay na. Katulad ito ng isang surgical operation na muling idinuktong ang mga balat na napilas, na para mo to mapaghiwalay uli, kailangan mo uli silang sugatan. That is the meaning of covenant. Alam niyo mga kapatid, we are living in an age where people do not fulfill or value covenant commitments. Sa ngayon mga kapatid, nakakatakot, yung written contract na nga hindi pa nagkakatotoo. Nakapanood ako kagabi, yun daw si Bugoy Drilon, ay magaling na singer yun Gusto ko rin pong singer yun, no? Si Bugoy Drilon. Nagkaroon po pala yun ng series of concert dito po sa Canada. Mula Toronto, nagkaroon po ng mga series hanggang sa meron pong concert dapat sa Saskatoon. Ang nangyari, yung nagdala kay Bugoy Drilon dito sa Canada ay hindi binayaran ng full si Bugoy after ng concert doon sa Toronto. Kaya yung naka-scheduled na concert sa Saskatoon, intay yung mga tao, umabot ng alas 10 ng gabi, wala palang darating na Bugoy Drilon kasi yung manager nag-back out kasi nga hindi binayaran fully. Yung mga tao nga hindi nagpapaliwanag po yung mga organizer doon sa yung organizer sa Saskatoon at yung nagdala kay Bugoy, sila ngo yung nag-aaway, damay ay ang mga tao. Alam niyo mga kapatid, binanggit ko ito because we are living in an age where people do not value covenant. Ngayon po magsasabi sa iyo ganito, bukas iba na Kahit nga po ngayon sa relationship, nakakakita po tayo talaga namang ginastahan ng napakabongga. Sa mga artista ngayon, ang ganda ng mga marriage proposal. May mga iyakan pa dun sa pag-I do. Ang mamahal ng mga singsing na isinusuot. Ang laki ng ginasta dun sa marriage. Pero, wala pa hong 1 taon. Yung iba nga po, hindi na humahantong sa kasalan Yung proposal, hindi na humahantong sa kasalan, naghihiwalay na. Kaya ngayon, ano nangyayari? Yung mga agreement, mga rental agreement, merong mga clause na pwedeng i-dissolve. No? May mga escape clause ang tawag doon. People want relationship that cost them nothing. Ang example po nito, kailan nauso yung tinatawag na prenuptial agreement. People want a way out of their marriage commitment, kaya po, bago pa ikasal, may prenuptial agreement. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng prenuptial, yung pag-aari mo, iyo lang. Yung pag-aari ko, akin lang. Kaya kung maghihiwalay tayo, walang issue. Yung iyo, yung akin. So, yun po yung nauso dahil po doon sa pag-iisip ng mga tao na hahantong sila sa paghihiwalay. Noong namang araw, walang ganyan Dahil ang paniniwala ng tao noon, ang kasalan ay panghabang buhay. Ang kasalan ay hanggang kamatayan. No? Maliban pa doon sa problema ng bago ikasal, katakot-takot na relasyon muna. Minsan nakaka5 relasyon yung lalaki, 5 relasyon yung babae. Imagine niyo po yun. Bago magsasama. No? O yung iba'y trial marriage muna at kung ano-ano pa. Kaya nga may trial marriage kasi baka naman hindi rin tayo magtatagal. Baka init lang ng katawan tong na nararamdaman natin. At least kung wala na yung pakiramdam na yun, maghiwalay tayo. Yan po ay lack of commitment. People do not fulfill their covenant commitment. Kaya po nangyayari ang mga bagay na ito mga kapatid. Alam niyo po, hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos is a covenant making God and He fulfill all His covenant. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia mababasa natin yan.
God Himself has entered into many covenants with man. Yung ilan, example, covenant kay Adam, covenant kay Noah, covenant kay Abraham, covenant kay Moses, covenant kay David. Yan po ilan sa mga example ng covenant ng Diyos. At tinupad yan ng Diyos. Yung covenant niya kay Adan, na siya'y magpapadala ng dudurog sa ulo ng ahas, ang ating Panginoon. Covenant kay Noah na hindi na niya gugunawin sa pamamagitan ng tubig. Covenant kay Abraham na he will be the father of many nations. Covenant kay Moses, kay David, mga kapatid. Ang Diyos, kailanman kapag nangako, kapag nakipagkasunduan, tinutupad niya yan. Let us look at God's covenant. No? Ito po yung ilang elemento. All of God's covenant have 5 common elements. Sa aking pag-aaral ng Biblia, nakita ko po na laging may 5 elemento ang Diyos kapag nakipagkasundo. Ano-ano yun? Una, sabi, yung covenant ng Diyos involved promises, sacrifice, seal or sign, feast, and sanctuary. Anong ibig sabihin yan? Yan po yung 5, mga kapatid, na laman ng covenant ng Diyos. In comparison sa marriage covenant, ang marriage covenant ay meron din ganyan. May pangako, yung vows. May sacrifice, you need to die to self. Meron din pong seal, yung ring. At meron ding feasting, kainan. At meron pong tinatawag na home. That will be the sanctuary. Wala na ako masyadong time para isa-isahin ko ito. Pero, if you are going to look at the covenant of God to human, yung binanggit ko kaninang mga covenant ng Diyos, laging ganon. May pangako ang Diyos kung gagawin mo to, ganito ang mangyayari sa'yo, pero sa paggawa mo nito, kailangan may sacrifice ka at may palatandaan yung covenant. Puntahan natin si Noah for instance. Si Noah, ang pangako ng Diyos, gugunawin ang sanlibutan. Nagbibiro ba ang Diyos? Hindi. Ang sabi ng Diyos, ililigtas kita at ang iyong sambahayan. Gumawa ka ng arko. Madali ba yon? Imagine niyo gaano katagal, 120 years, gumagawa ka ng arko na wala namang ulan, puno ng sakripisyo. Pero nung bumaha na po, namatay ang mga tao, yung covenant na ito, anong ginawa ng Diyos? Binigyan ng palatandaan. Seal. Ano yon? Yung rainbow. Feast. Anong ginawa ni Moses, ni Noah, pagbaba ng arko? Nagpatay siya ng handog at inialay sa Diyos. Nakuha niyo po? At yung arko, nagsilbing sanctuaryo. Yung place of refuge para sa binigyan ng covenant na ito. Now, sa marriage covenant, ganun din. Yung pangako ng bawat isa, selyado yon, ninanais ng Diyos na yung pangakong yon ay tuparin ng tao. Kailangan may pagsasakripisyo para matupad yung mga pangako na yon. Kailangan mamatay ka sa iyong sarili at mabuhay ka para dun sa mamahalin mo. At seselyohan ito ng iyong singsing sa isa't isa. May handaan, may kasiyahan, ang buhay na ito, ang covenant relationship na ito ay susustentohan ng Diyos. Hindi niya ito pababayaan at siya ang magpo-provide dito. At ilalagay ng Diyos ang covenant relationship na ito sa bagong mundo. Ang tawag doon ay tahanan. Kay Adan, ganun din yan mga kapatid. Ang pangako kay Adan, siya ay dadami ang lahi, magpapakarami, binigyan ng pamilya, no, etc. etc. I need not to discuss that anymore. Masyadong mahaba. Pero I hope na uunawaan ninyo kung ano ang nais kong ipakita. All of God's covenant have common elements. At yan po yun, ganun din sa covenant ng marriage. Amen? So, God has provided the pattern for entering into all covenant relationships. Most married couples started out wrong in establishing that initial relationship. Most of the time, this has been due to an ignorance of God's pattern of entering into covenant relationship.
Napakahirap mga kapatid ang pasukin ng isang bagay na wala kang nalalaman. Kahit sa negosyo, ang sabi nga, huwag kang papasok sa negosyong wala kang nalalaman, mauubusan ka, bankruptcy ang uuwian mo. You have to know kung ano yung papasukin mong kontrata. Ganon din sa pag-aasawa, hindi pwedeng bulagang mata na papasok ka dyan dahil matindi epekto nito sa buhay mo. At ang Diyos, hindi naman tayo hinayaang nasa kadiliman at kakapakapa lang in regards to human relationship. Ang Diyos mismo nag-provide ng pattern tungkol sa covenant relationship na ito. So tingnan natin kung anong order ng Diyos. Meron pong tinatawag na approach ang Diyos. Sabi po sa Hosea 4:6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Tama o mali? No. Totoo po yan. Ang tao po'y napapahamak dahil sa walang alam. Papasok po sa isang bagay na walang alam. Mamumuhay po ng walang alam. Kaya marami ngayon ang nasa pagsasamang mag-asawa, hindi nila alam ang layunin nito. Most of the time, they enter into marriage for convenience and for lust. L-U-S-T. The desire just to have companionship. No? Na-i-enjoy. Tandaan nyo mga kapatid, hindi naman laging enjoyable ang marriage. Wala pong naku, walang ganun. Wala pong puro honeymoon. Darating yung taong gustong-gusto mong makasama, pero merong punto na gustong-gusto mo nang layasan. Na gusto mo nang iwanan, pero pag dumating na ba yung ganung pagkakataon, anong masusunod? Ang masusunod ba yung damdamin o yung covenant? Ano ang susundin? Yung nararamdaman o yung pangako? Many nowadays are just following their emotions. Many nowadays are just following the desire. Kaya napakarami yung ngayon, napakaulang yung mga lalaki. Nakakita lang na medyo makinis kesa sa asawa niya, iiwanan na. Nakakita lang na medyo mas masarap kausap kesa sa asawa niya, iiwanan na yung asawa. And vice versa, ganun din naman ang mga babae. Napaka-volatile, napaka-rupok. Kasi nga po, hindi nila naiintindihan ang layunin ng pag-aasawa. My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I will also ignore your children. Now, let us look at God's approach on marriage. Maganda po itong pag-aaral na ito mga kapatid. Sana ma-educate tayo. Kahit na matanda na po kayong mag-asawa, at least balik-balikan nyo ito. Importante ito. Yung we can improve our marriage and marital relationship sa pakikinig at pagbalik sa mga prinsipyong ito na sinasabi ng banal na kasulatan. Let us look at God's approach. Ano ba approach ng Diyos? 1 Thessalonians 5:23. Sabi diyan, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, body be preserved, blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." So God begins His relationship with man by what? By inhibiting the spirit of man. Ito yung approach ng Diyos God's order of approach is one, inuuna ng Diyos yung spirit and then body. This is how God again connect with man. Naalala niyo po ba mga kapatid, balikan natin ng konting theology. Sa pagkakasala ng tao, ano nangyari sa tao? Namatay. Na-disconnect sa Diyos. Tama? Ngayon, kapag disconnected sa Diyos, ano mangyayari sa tao? Wala. Papunta po lahat sa impyerno. Ikaw at ako, dahil sa kasalanan, pupunta tayong lahat sa impyerno. So, God, in order to rescue man, anong ginawa ng Diyos? Sa hardin pa lang ng Eden, inilatag na ng Diyos ang plan of salvation. Magmumula sa babae ang binhi na tutubos sa kasalanan.
yung dudurog sa ulo ng ahas, manggagaling sa bini ng babae. And that is a, ano tawag doon? Foreshadowing of Christ and the ministry of Christ. Ito po yung pagpapakita sa lumang tipan na merong manliligtas na siyang dudurog sa ginawa ng ahas. Pero paano ito mangyayari? So God's order is spirit and then body. Ano ibig sabihin? God begins His relationship with man by inhabiting the spirit of man. 1 Corinthians 6:17, but he who is joined to the Lord is one spirit with Him. Diyan din sa 1 Corinthians, tayo'y templo ng Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19-20. Ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa atin. Pero bago mangyari yun, anong gagawin? You need to be born in the Spirit. Ang ipinanganak ng laman ay laman niya, ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Kailangan muna ng regeneration. At ito ang unang hakbang ng Diyos sa pakikipagrelasyon sa tao. Walang makakakita kay Jesus bilang daan, bilang katotohanan at bilang buhay kung hindi muna bubuhayin ang ating patay na espiritu. Amen? Kaya regeneration bago faith. Wala pong makakapanampalataya kung hindi muna bubuhayin ang patay na espiritu ng tao. Hindi mahirap intindihin yan. Yung iba, ayaw lang intindihin, ipinagpipilitan na sila ang merong pananampalataya, kaya nila nakilala si Jesus, kaya sila na born again. Sablay yun. So ang Diyos ang kumilos. Saan niya sinimulan? Sa pagbuhay muna ng espiritu ng tao and then yung katawan. Amen? Anong ginawa niya sa katawan? Ginawa niya itong templo ng Holy Spirit. God proceeds from the spirit of man to sanctify the soul of man or to sanctify the spirit of man. Romans 12:1 and 2. At God's salvation will eventually involve not only the redemption of the soul but of the body. Romans 8:23. 1 Corinthians 15. Yan po yung sanctification. Kapag pinapanahanan ka na ng Espiritu ng Diyos, ano pong nangyayari? Nagkakaroon ka na ng conviction na kung magkakasala ka sa Espiritu ng Diyos, dinadago ka ng ating dibdib ng Espiritong itong nananahan sa atin. Kaya lamang yung mananampalataya. Lamang yung born again. Lamang yung lalaking born again na magkakaasawa ng born again din. Amen? Sapagkat kung pareho kayong born again, na pareho rin namang dumarating sa kasalanan, pareho pa rin umiinit ang ulo, pareho pa rin nagkakasala, pero may espiritu kayo parehas na nagiging determining factor para kayo'y magkasundot, magkaunawaan later. Samantalang yung mga wala nito, patay sa kalagayang espiritual, magsasama, bunga na lang ng kanilang sariling kagustuhan. And they will fulfill only the desire of oneself and not the will of God. Because they will be and remain disconnected to the Spirit of God. Nakuha niyo? Kaya iba yung mananampalatayang pagsasama kesa dun sa hindi mananampalatayang pagsasama. Nakuha niyo pa? Now, anong approach ni Satanas? This is God's order. God approached the spirit of man, making it alive. Yun ang approach ng Diyos. Samantalang kay Satanas, ang approach, Satan enters into the covenant relationship with man and he approach man in a different way. Paano? Si Satan will approach the body and then the spirit. Anong ibig sabihin yan? Satan begins his relationship with man by tempting him in the physical or sense realm.
Parating ganun eh. Ang panunukso ni Satanas ay lust of the eye, lust of the flesh, at pag bumigay na yung katawan, pati espiritu na bibigay. Satan desires to establish strongholds in the mind of people, and ultimately, he desires to inhabit or possess the spirit of a man. That is Satan's approach. So God wants us to build and establish marital relationship in according to God's pattern. Ito ang nais ng Diyos. And this means that we start with the union of our spirit. Anong ibig sabihin? Bago mag-unite yung flesh. Kailan ba nag-unite yung flesh? Di ba? Sexual activity. Nais ng Diyos na bago mag-unite yung laman, magsimula muna ang union sa espiritu. Kailangan pareho kayong born again, parehas kayo ng espiritu. Amen? Pag pareho kayong born again, pareho kayong na-unite in marriage, at na-unite ang flesh, magandang magiging resulta nito. Ang susunod niyan, you will move to a unity in your soul realm of mind, in your will, and your emotions. Third, you will become one flesh in marriage. And finally, one flesh. Letter D, covenant partners must first of all be one in the spirit. Yung mag-asawa, dapat muna pareho kayong mananampalataya. Pareho kayong buhay na sa espiritu. Why? Because this eliminates the idea of Christians marrying unchristian. Before husband and wife are anything else, dapat muna magkapatid sila sa Panginoon. Amen? Bago maging mag-asawa, dapat siguraduhin magkapatid muna sila sa Panginoon. Dahil sinasabi nga ng Biblia, anong pakikisama meron ang Diyos at si Belial? Anong pakikisama meron ng liwanag sa kadiliman? Mahirap po, sabi nga po mahirap daw biyena si Satanas. Kaya po yung marriage covenant dapat is between brothers and sisters first in the Lord. Amen? Now, the question is, paano yung hindi sumusunod? Yan po ang resulta niyan. Relationships that do not follow God's covenant pattern will face problems. And many married couples did not follow God's plan through their courtship, and for the reason some of them are experiencing problems in their marriage. When our relationship is based on physical attraction only, there are some negative things that can occur as times goes by. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Kapag ang iyong relasyon sa pag-aasawa ang unang basihan dahil maganda, dahil makinis, dahil maputi, o kayo manggi, kung ano man ang gusto nyo, at nakabase lang sa physical beauty, mamumroblema ka. Bakit? Tandaan po ninyo ang katotohanan. The relationship will decline as physical beauty declines. Why? Kasi lahat naman po ng kagandahan lumilipas Lahat ng kinis uuwi yan sa pilegis. Lahat ng kagandahan ay paglipas ng panahon uuwi sa katandaan. No wonder kaya po ang mga tao talagang nagtatrabaho ng husto para manatiling makinis, manatiling maganda, manatiling maputi. Kababanat ng kababanat, napunta na yung noo sa baba. Kung ano-ano pang klase ng pagpapaganda. And these are the reason why do people work so hard to retain beauty. Kasi po, most of the relationship nowadays
are based on physical attraction alone. So the couple will experience a low level of communication. Often the couple never learned to talk in their courtship days, and now they do not know how to dialogue in their marriage. Dahil hindi naman nakadevelop ng communication, proper communication during courtship, so paano nila matututunan din na mag-communicate when in terms of marital conflict or dialogue? So the relationship will be open to more serious moral attack. If love and marriage are both physical attraction, then someone will always look better, always look beautiful, more sexy and more fresh than your spouse. So in this marriage, the key is staying in love, and it has to do with sex appeal and sexual gratification. Kaya pag hindi na naibibigay ng asawa, hahanapin sa iba. Kapag hindi na enjoyable sa asawa, hahanap ng mas enjoyable sa iba. Ito ang problema ng ganyang klase ng marital relationship. It will hinder the development of spiritual union. It will cause a misplaced focus. Their marriage will have to be enriched by new sexual experimentation instead of deep spiritual intimacy. Tandaan ninyo, maging ang Bible nagsasabi na darating yung panahon na mawawalan ka na ng kakayahang sumiping sa iyong minamahal. Kapag dumating ba yung pagkakataon na yun, ibig sabihin, hahanap ka na ng iba? O titingin ka na sa iba? No. You will remain as loyal and faithful to each other because you will seek a more deep level of spiritual intimacy at hindi na po lust and sexual fulfillment. A relationship that is based on covenant love will take seriously all of God's admonition regarding brother and sister's relationship. Napakarami pong mga talata sa Biblia at kung tayo po'y magsisimulang magbasa, narito po ang ilan. Ang sabi po, the solution for marriage. And this means that a husband and wives, we must cultivate a brother and sister relationship in the Lord. We need to put a new foundation under our house. Ano yon? Sabi po ng 1 Peter 3:7, husband, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heir with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Ano pong ibig sabihin nito? Etong ilang mga biblical reminders. 1. We must maintain peace between each other. Panatiliin ang kapayapaan sa isa't isa. James 5:9, do not grumble against one another, brethren. Do not grumble. Sa ibang translation, do not make complaints. Sa Living Translation, yun ang sabi. Sa New Living Bible, don't grumble about each other. Say not hard things. Sa ibang translation. Sa King James, grudge not one against another. Don't blame your trouble on one another, or stop muttering against one another. Sa Greek, ang term na ginamit ay to groan or sigh with grief. Do not grumble. James 4:11, ang sabi, don't speak evil against each other, my dear brothers and sisters. Now the question is, how do you talk about your spouse? Romans 14:13, therefore let us not judge one another anymore. Stop criticizing one another. We must maintain peace between each other. Amen? That is part of the covenant of marriage. B, we must always seek the best interest of the other. Sabi po ng Biblia, Romans 12:10, be kindly affectionate to one another with brotherly love.
In honor, giving preference to one another. The truth is that most dating relationship are self-centered. Yung mga dating relationship, makasarili yan. Kung anong kaligayahan, kung anong makakasaya sa sarili, kung anong mailalamang, puro ganun eh. It won't last. Pero anong sabi? Ang marital relationship is based on affection. Not only on affection, but in honoring one another. In honor, giving preference to one another. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. New Living Translation. Sa RSVA, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Magkumpetensya raw kayo sa pagbibigay ng parangal sa isa't isa. Magparamihan kayo ng pagbibigay ng honor. Kesa magparamihan kayo ng akusasyon, magparamihan kayo ng bintang, magparamihan kayo ng mga negatibong bagay, honor daw ang paramihin. Philippians 2:3 ang sabi, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem each other better than himself. Sabi ni William, practice treating one another as your superiors. Practice treating one another as your supervisor or your manager. Kaya kung meron kang boss, ang boss mo ay ang asawa mo. Amen? So, i-treat mo na superior. Let each one of you regard one another as more important than himself. Yan po ang sinasabi ng NASB. No? So, sabihin mo sa asawa mo, you are more important than I am. Now, the question is, do you really treat your spouse the way, or do you expect them to wait on your every need first? Mga kapatid, Philippians 2:3 and 4, don't be selfish, don't live to make a good impression on others, be humble, thinking of others as better than yourself. Don't think only about your own affairs, but be interested in others too, and that they are and what they are doing. Philippians 2:3 and 4. Ano pa? We must always seek the best interest of others, and letter C, we must look for ways of serving each other. Maghanap ka ng paraan para makapaglingkod. Hindi naman laging ikaw ang pinaglilingkuran. Subukan mong humanap ng way na ikaw naman ang paglilingkuran. As brothers and sisters in Christ, we are to serve one another in love. Kaya give and take yan. Hindi lang po yan sa usapin ng paglilingkod, paghuhugas ng plato o anumang bagay. Pati sa sex. Yung sexual relationship niyong mag-asawa. Give and take yan. Hindi naman pwedeng ikaw na lang yung tatanggap ng tatanggap. Tandaan po ninyo mga kapatid, often it is easy for men to do chores for other women and not to his own family. Minsan parang andali maglingkod sa iba. Pag niyakag ng iba, kahit ano, nakalundag ka na agad. Tinawag ka ng iba na mag-repair ng kotse, maggawa ng garahe, maglinis ng ganito, sama ka agad. Sa bahay nyo ba, ginagawa mo yan? Minsan, andali nating gawin para sa iba pero sa bahay natin, parang hindi naman natin ginagawa. Ano tawag doon? Di pakitang tao. Or women can make special thing for everyone else other than their family. Vice versa. May mga babae naman, ang galing sa mga barkada, pero sa pamilya, wala. Kaya, we must look for ways to serve each other. And this in reference to the covenant of marriage. Pangalawa, as brothers and sisters in Christ, we are to clothe ourselves with apron of humility. Ang sabi po yan ng 1 Peter 5:5. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility.
Ibihis daw po natin yan, yung apron of humility. Apo? Indeed, sabi po dyan sa ASB, apo, all of you greet yourselves with humility and serve one another. Instead, you must put on apron of humility to serve one another. Letter D, mga kapatid, we must always seek to strengthen one another. Yan daw po ang hanapin natin. Bilang asawa, hanapin natin lagi yung ikalalakas ng bawat isa. Hindi yung ikalalamang mo sa iyong asawa. Romans 14:19, let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Yung word na strengthen dyan, ang ibig sabihin niyan is to edify or to build up. Therefore, let us pursue the things which make you or that make for peace and the things by which one may edify one another. So, lastly, in addition, we should bear one another's burden, Galatians 6:2, 2, exhort one another, Hebrews 10:21, third, provoke one another to do good, Hebrews 10:24, next, comfort one another, 1 Thessalonians 4:18, then, pray for one another, James 5:16, submit one another or to one another, and the last, use hospitality one to another. Mga minamahal na mga kapatid, all of these things are the basic minimum that is required of us as covenant brothers and sisters in Christ. Many times we treat all other Christians with more love and respect than we do our spouse. Pagdating sa simbahan, ang bait-bait natin sa iba, ang sama-sama natin sa ating asawa pagdating sa bahay. Ang bait-bait natin sa ating mga kaibigan, ang sama-sama natin sa ating mga anak. God wants to change all of that. We must remember that whatever we do to our spouse, we are in effect doing it to Christ. Amen? The prerequisite for covenant relationship must be a spiritual union. You need to be a brother or a sister first before you can have a covenant marital relationship. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ngayon dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.